Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Ngayong Desisyon 2025, ating kilalanin ang 5 miyembro para sa senador at representative. Amy Marcos. Naghain na ng Certificate of Candidacy si Amy Marcos bilang re-electionist senator sa 2025 midterm elections. Panfilo Ping Lacson, Vicente Soto III, at Lito Lapid. Naghain na ng kani-kanilang Certificates of Candidacy sina Senator Lito Lapid at dating mga senador na sina Ping Lacson at Tito Soto. At Gary Alejano. Naghain na ng Certificate of Candidacy si Gary Alejano bilang kinatawan ng Magdalo Party List para sa 2025 midterm elections. Ilan sa mga 5 miyembro para sa senador at representative ngayong Desisyon 2025. Samantala, COMELEC, hindi ididiskwalipika bilang nuisance candidate ang isang tao dahil lang sa mahirap ito. Binigyang diin ng Commission on Elections na hindi nila ididiskwalipika bilang nuisance candidate ang isang individual dahil lang sa mahirap ito. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Garcia, walang property qualification para humawak ng public office. Gayunman, aminado si Garcia na maaari pa rin itong mag-ambag sa kanilang desisyon ngunit hindi nito madedetermina ang kanilang magiging pagpapasya. Ginawa ng opisyal ang pahayag matapos maghayag ng pagkadismaya ang ilang senatorial aspirants sa unang araw ng filing ng COC nitong Martes dahil sa pagdeklara sa kanila bilang nuisance candidate noong nakalipas na halalan. Inamin naman ng poll body chief na humaharap ang COMELEC sa maraming complaints sa Korte Suprema mula sa mga kandidatong nagreklamo na iniuri bilang panggulo o nuisance. Paliwanag naman ni Garcia na base sa nagdaang ruling ng korte, nagbigay na ito ng gabay sa COMELEC kung paano nila ipoproseso ang mga maghahain ng kandidatura ngayong taon. Aniya, ang mga kandidatong natagbilang nuisance ay ipapatawag at bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag kung bakit hindi sila nuisance candidate. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.